Sa isang maliit na bayan sa Batangas, naninirahan si Marikit at ang kanyang pamilya sa isang lumang bahay na binili ng kanyang asawa na si Tomas dahil sa kanyang paniniwala na mas mainam ang mamuhay sa isang bahay kaysa sa isang apartment sa lungsod. Ngunit ang kanilang payapang buhay ay biglaang nagbago nang bumagsak ang kanilang bunsong anak na si Janina mula sa hagdanan. Si Janina, isang dalagita na may mahahabang itim na buhok na malambot na dumadampi sa kanyang balikat, ay karaniwang masigla at mahilig magsuot ng mga simpleng damit gaya ng puting blusa na bahagyang sumisilip ang balikat at maiksing palda na nagpapakita ng kanyang mga payat na binti. Sa kabila nito, may kakaibang tinig sa kanyang mga mata, isang malalim na lungkot na hindi maipaliwanag. Dahil sa aksidente, sumailalim si Janina sa 3 operasyon. Ngunit nasabi ng mga doktor na kailangan niyang gumamit ng wheelchair at manatiling nakahiga ng halos buong araw dahil sa pinsalang natamo niya sa gulugod. Si Marikit, na may mahabang buhok na laging nakaayos ng maayos at karaniwang nakasuot ng mga malalambot na damit na may kaunting alindog, tulad ng isang floral na blouse na bahagyang sumisilip ang lieg at isang fitted na maong na nagpapakita ng kanyang mga hugis, ay hindi tumigil sa paghahanap ng lunas para sa kanyang anak. Isang gabi, habang nag-uusap sina Tomas at Marikit sa kanilang maliit na sala, halos mahipo ang tensyon sa hangin. Si Tomas, na laging nakasuot ng simpleng polo shirt na medyo kulubot at maong na may mga gasgas, ay nakatayo sa tabi ng upuan na tila nahihirapang tanggapin ang kalagayan. Marikit, sabi niya habang nakayuko, alam mo na hindi sapat ang pensyon ni Janina. Hindi natin kayang tustusan ang lahat ng gamot at terapi niya. Napikit si Marikit, niyuko ang ulo at huminga ng malalim. May mga sentrong pangkalusugan na libre ang serbisyo, pwede nating ipasok si Janina doon, napailing si Marikit. Tomas, anong sinasabi mo? Anak mo yan. Hindi mo ba naiisip ang nararamdaman niya? Ngunit tumango si Tomas, may bahid ng pagkapuyat sa mga mata. Kung hindi tayo makakaraos, para saan pa ang mga gamot? Napakalungkot ng mga salitang iyon para kay Marikit. Para bang inihahain niya ang kanyang anak sa isang malupit na kapalaran, 3 araw na nagpalamig ang kanilang relasyon. Nang bumalik si Tomas mula sa trabaho, nakita ni Marikit ang mga maleta na nakalinya sa tabi ng pinto. Tomas, ano to? Bakit? Tanong niya nang may kalituhan. Ako na ang nag-ayos ng mga gamit ni Janina at ko, sagot ni Tomas na may bahid ng malamig na pagtanggi. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang gastusan ang lahat. Napasigaw si Marikit, pinalayas mo kami sa sariling bahay? Tumawa ng bahagya si Tomas, hindi mo ba naalala? Nakasulat sa pangalan ng nanay ko ang bahay para hindi tayo masyadong magbayad sa buwis. Hindi mo na kailangan mag-alala, sa labas ng kanilang tahanan, umupo si Marikit sa isang lumang bangko sa tabi ng daan, habang si Janina ay nakaupo sa wheelchair na may simpleng puting damit at nakasuot ng mga tsinelas na may maliit na baw na medyo kumikislap sa ilaw ng poste. Napaluha si Marikit habang nilalambing niya ang anak. Hindi kita pababayaan, anak. Hindi na kita iiwan. Isang matalik na kaibigan ni Marikit ang tumulong sa kanila, nag-alok ng pansamantalang tirahan sa isang maliit na bahay sa bayan. Ngunit sa kabila ng tulong, nagpasya si Marikit na labanan ang sistema. Nagplano siyang humarap sa korte upang ipaglaban ang mga karapatan ni Janina, pati na rin ang katarungan para sa kanilang tahanan. Habang naglalakad sa dilim ng gabi, may narinig si Tomas sa likod ng kanyang bahay. Isang malakas na tunog ng sasakyan. Nang lingunin niya, isang bagong sasakyan ang dumating sa pintuan ni Marikit at may lalaking may dalang bulaklak na bumaba. Si Marikit ay ngumiti ng maladyosa habang niyayakap ang lalaki. Isang paalala na ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Ano ang susunod na kabanata para sa pamilya ni Marikit? Sino ang lalaking iyon? At paano magtatapos ang kanilang laban para sa katarungan? Sa sumunod na umaga sa bayan ng Lipa, nagising si Tomas na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Ang mga araw niyang puno ng problema ay tila walang katapusan. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt na medyo kulubot at maong na halos hindi na niya napalitan mula nang magsimula ang lahat ng ito. Sa kanyang mukha, kitang-kita ang pagod at pagkadismaya, lalo na nang buksan niya ang lumang ref na halos walang laman, isang bote ng tubig at ilang piraso ng tinapay na matagal nang matuyo, sa kabila ng kahirapan. Pilit niyang inisip kung paano siya makakabangon. Nang ilapag niya ang kamay sa mesa, napansin niyang may lumang dyaryo na nakatiklop sa tabi. Binuklat niya ito, at sa isang sulok, may maliit na anunsyo tungkol sa mga trabaho sa bukid sa isang malapit na barangay.
Perpekto, ang sabi niya sa sarili, baka dito ko masimulan ang bagong buhay. Dumating ang hapon, naglakad si Tomas sa makipot na daan ng barangay San Isidro. Sa paligid, makikita ang mga bahay na yari sa kahoy at tisa, may mga taniman ng palay at gulay sa likod ng bawat isa. Ang mga aso ay tila tahimik at ang hangin ay may halimuyak ng lupa at sariwang damo. Nakasuot si Tomas ng simpleng polo na may bahid ng pawis sa kilikili, at isang pares ng lumang tsinelas na medyo pilipit na. Nilapitan niya ang isang bahay na may malinis na bakuran at isang maliit na taniman ng kamatis. Tumunog siya sa kampanilya at ilang sandali lang bumukas ang pinto. Sa harap niya ay isang babaeng may mahabang buhok na nakatali sa isang maluwag na bunot, nakasuot ng simpleng blusa na nakatupi sa siko at maong na shorts. Ang kanyang mga mata ay parang kumikislap sa liwanag ng araw at may ngiti na tila nagdadala ng init sa paligid. Magandang hapon po, bati ni Tomas. Narinig ko po na naghahanap kayo ng tulong sa bukid. Ngumiti ang babae. Tama ka, kuya. Ako si Aling Luningning. Kailangan ko ng taong tutulong sa pag-aararo at pagtatanim. Sa likod niya, lumabas si Maya, ang kanyang anak na dalaga, may suot na maikling palda at puting blouse na bahagyang nagpapakita ng kanyang balikat. Ang kanyang mga paa ay nakatsinelas na may maliit na palamuti, at ang kanyang mga buhok ay napapatingin sa bawat ihip ng hangin. Napatingin si Tomas kay Maya, ang kanyang puso ay tila bumilis sa pagkakita sa dalaga. Ngunit agad niyang napigilan ang sarili. Sige po, tutulungan ko kayo, sagot niya na may bahid ng pag-asa, habang nagtatrabaho sa bukid, hindi maiwasan ni Tomas na mapaisip sa kanyang buhay. Ang putik sa kanyang mga kamay ay tila sumasagisag sa lahat ng dumi at problema na kanyang dinadala. Ngunit sa bawat pag-araro ng lupa, parang unti-unting nabubuhay muli ang kanyang pag-asa. Isang araw, habang nagpapahinga sa lilim ng puno, napansin niyang may isang liham na naiwan sa kanyang lamesa ng maliit na kubo ni Aling Luningning. Binuksan niya ito at nabasa ang mga salitang nakasulat, Tomas, alam namin ang lahat. Hindi ka makakataka sa nakaraan mo, napangisi si Tomas, ngunit may halong takot sa kanyang mga mata. Ano na naman to? Bulong niya, sa kabilang banda, sa bahay ni Marikit, patuloy ang kanyang pakikipaglaban para kay Janina. Nakasuot siya ng isang malambot na damit na kulay rosas, bahagyang nakabukas sa liig, at may mga maliliit na palamuti sa manggas na nagpapakita ng kanyang mga balingkinitang braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon habang hawak ang mga dokumento para sa kanilang kaso, ngunit sa likod ng kanyang tapang, may lihim siyang itinatago. Isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Sa gabi, habang nakaupo sa balkonahe, tumingin siya sa malayong ilaw ng bayan at nagbulong, hindi pa tapos ang laban na ito, Tomas. Hindi pa, at sa dilim, may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa anino, handang ilahad ang mga sikreto na matagal nang nakabaon. Ano kaya ang sikreto ni Marikit? Paano haharapin ni Tomas ang mga babala mula sa liham? At sino ang nagmamasid sa kanila sa dilim? Isang bagong kabanata ang magbubukas sa kanilang mga buhay. Sa pagsikat ng araw sa bayan ng San Pablo, nagising si Marikit nang may katiting na tunog mula sa labas ng kanyang kwarto. Nakasuot siya ng isang puting blusang may malambot na tela na bahagyang sumisilip ang kanyang balikat, at isang light blue na palda na tumatagos ang hugis ng kanyang balakang, na nagpapakita ng kanyang kagandahan ng may kaunting alindog ngunit panatilihing disente. Ang kanyang mga buhok ay maayos na nakabun, at may maliit na hikaw na kumikislap sa kanyang mga tenga. Lumabas siya ng kwarto dala ang wheelchair ni Janina, na ngayon ay tila mas matatag na ang postura. Nakasuot ng simpleng damit na pastel pink na may mga bulaklak na disenyo. Bagamat may mga bakas pa rin ang sakit sa kanyang mga mata, unti-unti siyang nagpapakita ng lakas ng loob. Nang makarating sa kusina, nakita niya si Aling Luningning na abala sa paghahanda ng almusal. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at palda, na ang mga kamay ay mabilis kumilos sa pagputol ng mga gulay. Magandang umaga, Aling Luningning, bati ni Marikit. Magandang umaga rin, anak. Kumusta na si Janina? Mukhang gumaganda siya, sagot nito habang ngumiti, ngunit bago pa man makasagot si Marikit, may kumatok sa pintuan. Lumapit siya at binuksan. Sa harap niya ay ang lalaking may dalang bulaklak, si Rico, isang matipuno at maayos na lalaki na may maikling buhok at naka-casual polo at maong na pantalon. Ang kanyang mga mata ay puno ng hangarin, at sa kanyang mga ngiti ay maihalong pahiwatig ng lihim. Magandang umaga, Marikit. Nais kitang dalawin at alamin kung paano kayo, sabi ni Rico, napatingin si Marikit sa kanya, may bahid ng pagtataka at isang maliliit na ngiti.
Salamat, Rico. Pasok ka. Habang nag-uusap sila sa sala, na puno ng mga lumang larawan ng pamilya at mga medikal na kagamitan, napansin ni Rico ang wheelchair ni Janina. Kaya mo pala dalhin siya dito. Ang lakas ng loob mo, sabi niya na may halong paghanga, napailing si Marikit. Walang ibang mag-aalaga sa kanya kung hindi ako, ngunit biglang tumunog ang telepono. Si Janina ang sumagot, at nang marinig ang boses, ang mga mata ni Marikit ay napalapad sa gulat. Mom, may tumawag para sa akin. Sabi nila, may gustong makipagkita, sabi ni Janina, napatingin si Marikit kay Rico. Sino kaya iyon? Tanong niya, hindi ko alam, pero baka may kinalaman ito sa iyong kaso o sa nangyari sa inyo. Sagot ni Rico, na tila nag-aalala, sa labas ng bahay, may mga anino ang mga taong nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Mga matang malamlam ngunit puno ng intensyon. Hindi nila mapigilang makinig sa bawat salita na lumalabas mula sa loob ng tahanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marikit na nagsisimula na ang isang bagong yugto, isang laban na hindi lamang para kay Janina, kundi para sa buong pamilya. Ano kaya ang lihim na dala ng tawag para kay Janina? Sino ang mga aninong nagmamasid sa kanila? At ano ang magiging papel ni Rico sa kanilang kwento? Ang sagot ay unti-unting bubukas sa mga susunod na araw. Sa isang maulang hapon sa bayan ng Lipa, nakaupo si Thomas sa gilid ng kalsada, suot ang kanyang lumang jacket na bahagyang basa at medyo kulubot, habang hawak-hawak ang isang lumang sombrero na tila nagsisilbing sandigan sa gitna ng unos ng kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay bakas ang pagod at lungkot, ngunit may apoy na naglalagablab sa loob, ang apoy ng determinasyon, habang pinagmamasdan niya ang mga dumadaan sa kalsada. Napansin niyang may isang matandang lalaki ang naglalakad papalapit sa kanya. Nakasuot ito ng puting barong at slacks, may mahabang puting balbas, at may dalang baston. Thomas, anak, tawag ng matanda ng may ngiti, nakita kita kahapon sa bukid. Mukhang may dinadala kang mabigat na pasanin, napangiti ng bahagya si Thomas. Po, Lolo Delphin. Maraming pagsubok ang dumating sa akin nitong mga nakaraang buwan, umupo ang matanda sa tabi niya. Alam mo, sa buhay, may mga pagkakataong kailangan nating bumaba muna sa kailaliman bago tayo makabangon muli. Hindi ka nag-iisa. Habang nag-uusap, napansin ni Thomas ang isang lumang palda na nakasabit sa tabi ng tindahan, parang pinalipad ng hangin, nagsisilbing paalala ng mga alaala noon. Naalala niya ang mga araw na kasama si Marikit at Janina sa kanilang bahay, ang mga tawanan at mga pangarap, ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay tila isang panaginip na malabo ng abutin. Sa kabilang banda, sa bahay ni Marikit, abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento para sa kanilang kaso. Nakasuot siya ng isang mapusyaw na berdeng damit na may mga bulaklak na disenyo, na bahagyang sumisilip ang kanyang mga braso at may bahid ng elegansya. Nakasuot din siya ng mga simpleng hikaw at kwintas na nagbibigay ng dagdag na kislap sa kanyang anyo. Bigla, may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at nakita si Rico, dala ang isang sobre na mukhang mahalaga. Marikit, may natanggap akong lihim na sulat para sa'yo, sabi niya habang iniabot ang sobre. Binuksan ni Marikit ang sulat at binasa ito ng tahimik. Ang mga mata niya ay napalapad sa gulat at bahagyang nanginginig ang mga kamay. Ito ay hindi pwedeng totoo, bulong niya. Sa sulat, may babala tungkol sa isang lihim na minana ni Janina, isang kayamanang matagal nang itinago ng kanilang pamilya. At kung bakit ang mga kalaban nila ngayon ay hindi lamang mga taong nakikita nila sa paligid, may mga puwersang mas malalakas at mas mapanganib na naglalakad sa dilim, sa labas ng bahay. Naramdaman nila ni Rico ang mga matang nakamasid mula sa mga anino, tila naghahanda sa isang pag-atake. Si Thomas, sa kabilang dako, ay naglakad palapit. Sa isang maliit na kanto kung saan may mga batang naglalaro. Napansin niya ang isang batang lalaki na may hawak na lumang laruan, isang maliit na tricycle na may kalawang. Napangiti siya at naisip, marahil, may pag-asa pa para sa akin. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isang malakas na sigaw ang umalingaungaw mula sa malapit na gubat. Isang babala na ang kanilang kwento ay papasok sa isang mas madilim na yugto. Ano ang sikreto na natuklasan ni Marikit? Paano makakatulong si Thomas sa bagong laban? At sino ang magpapasimula ng sigaw sa gitna ng dilim? Ang sagot ay malalaman sa susunod na kabanata ng kanilang buhay. Sa pagsapit ng gabi sa maliit na bayan ng San Pablo, tahimik ang paligid maliban sa ilang huni ng mga kuliglig at malabong tunog ng hangin na dumadampi sa mga dahon ng punong mangga sa bakuran ni Marikit.
Nakaupo siya sa may bintana ng kanilang maliit na silid, nakasuot ng isang malambot na pulang crop top na bahagyang sumisilip ang kanyang balikat, at isang simpleng itim na palda na humahaplos sa kanyang mga hita sa bawat galaw. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak sa likod, at ang mga mata ay naglalaman ng halo ng pagod, pag-asa, at isang lihim na sigla. Hawak niya ang isang lumang litrato ng pamilya, si Janina. Nakangiti habang nakasuot ng puting damit na may mga bulaklak, si Tomas na may simpleng polo, at siya na may malumanay na ngiti. Sa likod ng larawan, may nakasulat na lihim na mensahe na ngayon lang niya napagtanto ang kahalagahan. Biglang bumukas ang pinto ng silid, at pumasok si Rico, may dalang mga dokumento at isang maliit na kahon na may mga bulaklak na ukit sa takip. Marikit, may mga bagong impormasyon ako tungkol sa kaso ninyo, sabi niya habang inilalapag ang mga papeles sa mesa. Lumapit si Marikit, tumingin sa mga dokumento, at napansin ang mga pangalan ng mga taong may koneksyon sa nakaraan ni Janina. Mga taong matagal nang nagtatago sa dilim. Rico, ito ang susi sa lahat. Kung matutunto natin sila, baka mabawi natin ang lahat. Ngunit bago pa man sila makapagplano, may marahang pagkatok sa pinto. Nagulat silang pareho nang makita si Janina, nakasuot ng isang simpleng puting dress na bahagyang nakalantad ang mga balikat at may mga maliliit na bulaklak na disenyo. Ang kanyang mga buhok ay nakatali sa isang mababang ponytail, at may mga ngiti sa labi na hindi pa nila nakita simula nang mangyari ang aksidente. Nanay, gusto ko pong makipag-usap, malumanay niyang sabi, napatingin si Marikit, may halong saya at pagkabahala. Sige, anak. Ano ang gusto mong sabihin? Lumapit si Janina at ibinukas ang maliit na kahon na dala ni Rico. Sa loob nito ay isang lumang kwintas na may kakaibang palamuti, parang mailihim na simbolo na nagliliwanag sa dilim. Natuklasan ko ito sa likod ng lumang aparador. Parang ito ang dahilan kung bakit may mga sumusunod sa atin, paliwanag ni Janina. Habang pinag-aaralan nila ang kwintas, biglang naputol ang kuryente sa buong bahay. Nababalot ng dilim ang paligid at maririnig ang mga yabag sa labas, mga yabag na hindi pamilyar at puno ng banta. Si Tomas, na nasa malapit na kubo, naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Napalingon siya at nakita ang mga aninong dahan-dahang lumalapit, halos sumabay sa dilim. Sa pagsapit ng gabing iyon, nagtipon-tipon ang lahat ng mga lihim, takot at pag-asa sa isang punto. Nagsimula ang isang bagong yugto kung saan kailangang magkaisa ang pamilya upang harapin ang mga anino na matagal nang nagtatago. Ano ang kahulugan ng kwintas? Sino ang mga aninong naglalakad sa dilim? At paano magtatagumpay ang pamilya laban sa mga puwersang nagbabalak sirain ang kanilang buhay? Ang sagot ay mapupuno ng panganib at pag-asa sa susunod na kabanata. Sa sumunod na umaga sa bayan ng San Pablo, bumalik ang liwanag sa mga kalsada, ngunit nanatiling mabigat ang hangin sa loob ng bahay ni Marikit. Nakasuot siya ng isang puting blusang may malambot na tela na bahagyang sumisilip ang kanyang balikat, at maong na pantalon na bahagyang nagpapakita ng kanyang mga balingkinitang hita. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maluwag, at ang mga mata ay puno ng determinasyon habang pinagmamasdan ang lumang kwintas sa kanyang mga kamay. Si Rico naman ay nakaupo sa tabi niya, nakasuot ng simpleng polo at maong. Hawak ang mga dokumento na tila susi sa kanilang susunod na hakbang. Marikit, may mga taong nais kang tulungan, pero kailangan nating maging maingat, sabi niya habang tinitingnan ang mga papel. Biglang pumasok si Janina, nakasuot ng pastel pink na damit na may mga bulaklak na disenyo. Ang mga buhok ay maluwag na bumagsak sa balikat. Nanay, parang may gustong sabihin sa akin ang mga tao sa bayan, malumanay niyang sabi, habang nag-uusap, may kumatok sa pintuan. Nang buksan ni Marikit, nakita nila si Mang Delphine, ang matandang lalaki mula sa bukid. May dalang isang maliit na kahon at ngiti sa labi. May dala akong isang bagay na makakatulong sa inyo, wika niya. Binuksan niya ang kahon at inilabas ang isang lumang pergamino na puno ng mga sinaunang simbolo. Ito ay bahagi ng kasaysayan ng inyong pamilya. Dito nakatala ang mga lihim na magpapaliwanag sa nangyayari. Habang pinagmamasdan nila ang pergamino, naramdaman nila ang malamig na hangin na dumaan sa silid. Sa labas, may mga aninong nagmamasid mula sa dilim, handang pumasok sa kanilang mundo. Si Tomas, na naglalakad sa kalsada papunta sa bukid, napatingin sa mga aninong iyon at napagtanto na hindi na siya maaaring tumalikod sa laban. Kailangan kong bumalik, bulong niya. Sa pagdating ng gabi, nagsama-sama ang pamilya upang harapin ang mga hamon na dumarating, dala ang mga lihim, pag-asa, at lakas ng loob. Ano ang mga lihim sa pergamino?
Paano mapagtatagumpayan ng pamilya ang mga aninong nagbabantang sirain ang kanilang buhay? At ano ang magiging papel ni Thomas sa pagharap sa bagong laban? Ang lahat ng ito ay sasagot sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Sa isang malamig na gabi sa bayan ng San Pablo, nagtipon-tipon sina Marikit, Thomas, Janina, Rico, at Mang Delphine sa maliit na sala ng kanilang tahanan. Si Marikit ay nakasuot ng pulang blouse na bahagyang sumisilip ang kanyang balikat, at isang itim na maong na pantalon na hugis katawan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon habang hawak-hawak ang lumang pergamino na may mga sinaunang simbolo. Si Thomas naman ay nakaporma ng simpleng puting polo at maong, ang mga kamay ay nakatupi habang nakatitig sa mga sulat sa pergamino. Ang pergaminong ito, paliwanag ni Mang Delphine, ay naglalaman ng mga lihim ng inyong angkan. May mga kapangyarihan ito na maaaring makatulong sa inyo laban sa mga puwersa na sumusubok sirain ang pamilya nyo. Habang nag-uusap, unti-unting nagliwanag ang mga simbolo sa pergamino na parabang may buhay na nagmumula rito. Napatingin si Janina sa kwintas na dala niya na ngayon ay kumikislap din ng kakaibang liwanag. Nanay, parang may koneksyon ang kwintas sa pergamino, wika ni Janina, may halong takot at pagkasabik. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng bahay, at dahan-dahang pumasok ang isang aninong nakasuot ng itim na balabal, ang mukha ay natatakpan ng hood. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim, at may dalang isang lumang kahon na mukhang mabigat. Hindi kayo dapat nagtatangkang buksan ang mga lihim na iyon, malakas na wika ng anino, ang mga ito ay hindi para sa inyo. Hindi nag-atubiling tumayo si Thomas at humarap sa aninong iyon. Hindi kami matatakot. Ang pamilya ay may karapatan ipaglaban ang kanilang kinabukasan, nagkaroon ng tensyon sa hangin. Si Marikit ay lumapit kay Janina at mahigpit na niyakap siya, habang si Rico ay mabilis na naghanda ng mga dokumento sa kanilang mga kamay. Sa gitna ng dilim, nagliwanag ang kwintas at pergamino na parabang nagtatanggol sa kanila laban sa anino. Ngunit ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sino ang aninong ito na may dalang babala? Ano ang tunay na kapangyarihan ng kwintas at pergamino? At paano magtatapos ang salpukan ng liwanag at dilim sa buhay ng pamilya? Ang sagot ay matutuklasan sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Malamig at madilim ang gabi nang muling magtipon ang pamilya sa bakura ng kanilang lumang bahay sa bayan ng San Pablo. Si Marikit ay nakasuot ng itim na bestida na humahaplos ng marahang sa kanyang mga balikat, may bahid ng elegansya at lakas ng loob. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak, habang ang mga mata niya ay naglalagablab ng determinasyon. Si Thomas naman ay nakasuot ng simpleng puting polo at maong, ang mga kamay ay mahigpit na nakapit sa isang lumang rosaryo na regalo ng kanyang ina. Sa tabi nila ay si Janina, suot ang isang puting damit na may mga bulaklak, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at tapang. Sa gitna nila, nakabukas ang pergamino at nakalapit ang kumikislap na kwintas ni Janina. Ang liwanag mula sa mga ito ay nagbigay init sa malamig na hangin na tila nagbabantay sa kanilang kaligtasan. Biglang sumulpot mula sa dilim ang aninong may itim na balabal, ang mukha ay halo ng galit at pag-aalinlangan. Hindi nyo alam ang kapangyarihang pinakawalan nyo, bulyo nito, ang mga lihim na iyon ay hindi para sa inyo. Tumayo si Thomas, ang tinig niya ay matatag. Ipinaglaban namin ang aming pamilya at ang aming kinabukasan. Hindi kami susuko. Lumapit si Marikit at mahigpit na niyakap si Janina. Ano man ang gawin mo, hindi kami matatakot. Biglang nagliwanag ng mas maliwanag ang kwintas at pergamino, na parang isang kalasag na nagpoprotekta sa kanila mula sa anino. Sa isang iglap, lumabo ang anino at nawala sa hangin. Iniwan ang katahimikan at pag-asa sa paligid. Ngunit sa kabila ng tagumpaying iyon, mayroong isang lihim na hindi pa nila nalalaman, isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang buhay. Sa isang sulok ng bayan, may isang matandang babae na nakatingin sa malayo, may ngiting mistikal sa kanyang mga labi. Hindi pa tapos ang laban, ani niya, ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Ano nga ba ang lihim na ito? Sino ang matandang babae? At paano haharapin ng pamilya ang mga bagong pagsubok na paparating? Ang sagot ay unti-unting malalaman sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Sa unang sikat ng araw sa bayan ng San Pablo, si Marikit ay nakatayo sa balkonahe ng kanilang maliit na bahay. Suot ang isang puting blouse na may malambot na tela na bahagyang sumisipilyo sa kanyang mga braso at isang maong na palda na dumadaloy ng magaan sa kanyang mga hita. Ang hangin ay dahan-dahang pumipisil sa kanyang mahahabang buhok habang malalim siyang humihinga, iniisip ang mga nangyari sa nakaraang gabi.
sa loob ng bahay, si Janina ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakasuot ng pastel pink na damit na may maliliit na bulaklak, ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng isang bagong tapang. Si Rico naman ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento, habang si Tomas ay naglilinis ng lumang kwintas na natagpuan nila. Biglang tumunog ang pintuan. Nang buksan ni Marikit, isang matandang babae ang humarap sa kanya, suot ang tradisyonal na barot saya na may mga bordang makukulay. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng karunungan at lihim. Marikit, anak, mahinahon niyang wika, ako si Aling Rosa. Matagal ko nang sinubaybayan ang inyong pamilya. May dala akong babala at tulong. Pumasok siya at inilabas ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy, may mga ukit ng sinaunang simbolo. Ang mga lihim na inyong natuklasan ay bahagi ng isang mas malaking kwento, isang kwento ng kapangyarihan, pagtataksil, at paghihiganti. Habang binubuksan nila ang kahon, lumabas ang isang lumang larawan ng isang babaeng may hawak na kwintas. Mukhang kahawig ni Janina. Ito ang ninang ni Janina, paliwanag ni Aling Rosa, at siya ang nagtataglay ng susi sa tunay na kapangyarihan ng kwintas. Biglang nabalot ng dilim ang paligid, at narinig nila ang malalakas na yabag sa labas ng bahay. Hindi kayo ligtas, bulong ni Aling Rosa, dumarating ang mga kalaban. Sa labas, mga aninong may mga itim na balabal ang unti-unting lumalapit, handang salakayin ang tahanan. Ngunit sa loob, nagtipon ang pamilya, hawak ang kwintas, pergamino, at mga bagong kaalaman, handang ipaglaban ang kanilang buhay at kinabukasan. Ano ang tunay na kapangyarihan ng kwintas? Sino ang ninang ni Janina at bakit siya mahalaga? At paano haharapin ng pamilya ang nalalapit na panganib? Ang mga sagot ay bubuksan sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Sa ilalim ng matinding liwanag ng buwan sa bayan ng San Pablo, nagtipon ang pamilya sa gitna ng kanilang bakuran, habang unti-unting lumalapit ang mga aninong may itim na balabal, dala ang malamig at matinding hangin na nagpapalabo sa paligid. Nakasuot si Marikit ng isang mahabang puting bestida na may bahid ng lambing sa bawat galaw, na bahagyang sumasabay sa ihip ng hangin. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng tapang, habang mahigpit niyang hawak si Janina na suot ang simpleng pastel na damit na may mga bulaklak. Si Tomas naman ay nakatayo sa gilid, suot ang simpleng puting polo at maong. Ang mga kamay niya ay nakayakap sa isang lumang krus na ipinasa sa kanya ni Aling Rosa. Si Rico ay handang-handa na, may dalang mga dokumento at mga kagamitan na maaaring makatulong sa kanila. Hindi namin hahayaang sirain ang aming pamilya, matatag na wika ni Marikit, dahan-dahang lumapit ang mga anino. Ngunit nang magsimula ang pagliwanag ng kwintas at pergamino, tila nahulog ang mga ito sa takot at unti-unting nawala, ngunit bago pa man sila makapagdiwang, isang malakas na hangin ang dumaan at may dumating na isang matandang babae. Si Aling Rosa, na may hawak na isang supot ng mga lumang sulat at larawan, may mga lihim pa kayong hindi nalalaman, sabi niya habang pinagmamasdan ang pamilya, at ang tunay na laban ay ngayon pa lamang magsisimula, sa pagitan ng dilim at liwanag, nagtagpo ang mga kapangyarihan, lihim, at pagmamahal. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang aninong lihim na nagmamasid, naghihintay ng tamang panahon upang kumilos. Ano ang mga lihim na nakatago sa mga lumang sulat? Sino ang tunay na aninong nagbabantay sa kanila? At paano magwawakas ang kanilang laban sa pagitan ng liwanag at dilim? Ang mga sagot ay unti-unting bubunyag sa susunod na kabanata ng kanilang buhay.